Wow! So yan guys, imagine niyo sa pugon nila ginagawa. 98 years na. ₱170 guys, may dalawang rice ka na, isang buong manok. Kabubukas lang po namin, nakaka ₱200 na po kami sa isang araw. At hindi pangkaraniwan na ngayon ko lang nakita dito. Hindi siya basta-basta makikita sa palengke. Ina-order pa po natin siya sa Nueva Ecija. Ganyan tayo sa Japan eh. Herosemasu. Gusto niyo ulit makatikim ng legit na tempura mula sa Carriedo, Isitan, Quiapo, Manila. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! Ngayon na lang tayo ulit nakabalik ng Quiapo at first time natin makakita ng bahay guya. So bahay guya ng native chicken to. So ito yung mga kasama. May laman ng manok. Ito yung bahay guya. Ito yung balunan. Basta may atay yan. So anyway, ayun. Try na natin. Move natin para matikman natin yung pinaka-sauce. Okay. Lutong adobo. At may kick na ng anghang. Sarap ah. Nasa sauce pa lang tayo sa pinakasabaw. Lagyan natin, kalat natin dito. Masarap yung timpla nila, in fairness. Tikman na natin yung pinaka-itlog. Bago daw maging Penoy. Sarap ni sabaw. Sarap sa kanin. So yung mga bumibili daw sa kanila, either ihahalo mo sa kanin or pampulutan. 5 days pa lang sila dito. At sila pa lang ang nagtitinda ng bahay guya sa buong Quiapo. Galing ng idea. Tsaka mabibilib ka sa bata, magsi 17 years old pa lang, ang sipag. Pinakapanalo sa akin dito, yung timpla nila. Malat-alat, lutong adobo. May asim alat. Tikman natin yung pinakabahay guya. Texture niya parang karne lang din. Parang isaw. Hanap tayo ng atay, tsaka balunan. Hindi, balunan na lang. Ayan, ito yung balunan. Masarap. Kung may kanin to, masarap. Mas masarap pa lalo. Sarap nung timpla nila eh. Tapos ₱100 lang isang tab. So kung mapapansin nyo, hindi same-same ng size. Kasi premature to. So kaya hindi sila same-same ng pagka-develop. Magugustuhan ni Carter to. Imagine niyo guys, ₱170 lang to, isang buong manok na, may kasama pang dalawang rice. Dito ka lang makakahanap sa Quiapo. ₱170 guys, may dalawang rice ka na, isang buong manok. Tikman natin yan. Oh, yan lambot. Mainit-init pa. Kagatin muna syempre natin yung pinakabalat. Sulit ito guys ha, ₱170, may dalawang rice ka na, isang buong manok.
Masarap pa yung timpla nila. Crispy yung balat. Balatan na natin. Ooh. Solid. Sarap ng timpla nila. No joke. Saktong-sakto yung alat. Dito ka talaga mabibilib sa mga tao or vendor ng Quiapo. Ang galing nila mag-isip. Ang galing ng mga idea nila. Ang galing yung mga nabubuo nilang idea para makatulong sa mga taong nagtitipid. Pero masarap pa rin nila. Maihahanda sa'yo. Kagaya nito, manok, ma-afford ng mga taong nagtitipid or budgeted. Balat pa lang, panalo na. May nakita rin tayo ditong Mami Ribs, 120 pesos. Try natin. Dahil kasi kakaiba, normally chicken, di ba? Or beef, pork, ito, ribs. Try natin. Sabaw muna. Ang rich-rich yung lasa niya. May pagka-peppery na rin. May anghang ng konti. Makikita nyo lang sila dito sa kahabaan ng Villalobos. Malapit lang din sa chicken na na-try natin kanina, tsaka yung Bahay Guya. Magkakatabi lang sila dito. Very comforting kasi, kaya mapapaulit ka ng sabaw. Tikman na muna natin yung ribs. Bago tayo mag-move on sa pinakamami. Aray ko, init. Wow, ang sarap ng ribs. Ribs pa lang. Basta manamis-namis, barbecue lasa niya. Ang sarap, tas ang lambot ng pinaka-ribs. Bagay tapos may anghang na. Kagat ulit tayo, ang sarap ng ribs. Kahit hindi ka na pala maglagay ng pinaka-maanghang, kasi yung ribs pa lang may anghang na eh. Ang laki pala nun. Okay. Anghang. Saka mainit. Pero ang sarap ng ribs, bagay. Kakaibang atake sa Mami. So, ito yung lechon kawali with rice, burger, sisig. Tabi-tabi naman sila dito. Oh, ang dami pa rin tao, ganun pa rin. Yan yung sisig nila. Lechon kawali. Grabe. Baga ng mama mo. Tapos nandun naman yung Hungarian. Hanggang ngayon, blockbuster pa rin. Yan yung karyedo. Malinis na yan. Dito naman sila lumipat. Dami pa rin tao. Pila nila, oh. Para dyan sa sisig. Diba? Nakakatuwa. Para sa Tuesday, sobrang daming tao. Andito lang po kami sa Estero Sagado, Corner Carriedo. Hindi po kami nawala. Mali ang chismis. Buhay na buhay, pumapadyak. Lahat ng food tripan nandito po sa side street. Wala na po sa Carriedo kasi non-negotiable yun. Ito po yung binigay ni Mayor na lehitimong pwesto para sa mga vendor. Kaya safe kami dito na nagtitinda
Walang huli, walang clearing. Punta na po kayo dito para matikman nyo. Lalo na yung bago namin, Burger City. Barbecue with rice. Yan yung bago nila ngayon. Yan lang. Tapat lang niya yung mga yan. Yun. Combo to, no? 100. Eh, pag isa-isa, 40 with rice. Oh, yun, sulit ah. Nagbabalik tayo ngayon sa Quiapo, guys, dahil sobrang daming bago dito. May mga mangilan-ngilan na nandito pa rin. After, syempre, nung naupo si Yorme, pero may mga nagstay pa rin. So, ito, bago tong titikman natin, barbecue. 100 pesos, combo na siya. 3 piraso na naka-barbecue with rice. So, may kasama ng pork barbecue, tenga, at hotdog. At hindi lang yon, pwede pa kayong humingi ng extra sauce. Bago lang dito sa may Carriedo. Actually, hindi sa Carriedo eh. Sa side, nasa may Estero Segado. Yung mga dating nasa Carriedo, nandito pa rin, Estero Segado. Huwag kayong mag-alala, lalo na yung baga ng mama mo, nandito pa. Hotdog muna, try natin ha. Let's go. Hindi ko pa nangunguya. Nalasahan ko na yung pinaka-sauce niya. Manamis-namis. Ang sarap nung timpla. Sabayan natin ang kanin, syempre. Sulit na to, guys, ha? Ang sarap ng sauce. Kumbaga, sauce pa lang ulam na. No joke, ha? Eto naman. Tenga. Try na natin. Napalaki yung tubo natin. Guys, eto, hindi na ako mapapahiya sa inyo. Kasi wala nang takal-takal dito. Wala nang vlogger dito. Kasi isang stick na ang usapan dito. So, 3 stick na assorted. 100 with rice na. So, kung gusto nyo naman, hindi nyo afford, wala kayong 100 pesos, 40 pesos lang budget nyo, may rice, may isang stick ka na. Hindi nyo na kailangan mag-alala, walang vlogger kasi hindi na maidadaya to. Isang stick na yung usapan dito. Kung 30 pesos lang yung pera nyo, huwag kayong mag-alala, pwede pa rin kayong makabili sa kanila kasi 30 pesos lang ang isang stick. Kung ayaw nyo rin ng with rice. O, last naman yung pork, try natin. Malambot. Ang pinaka nag-stand out sa akin dito, guys, yung pinaka-sauce niya. Actually, sauce pa lang ulam na. Samahan natin ng rice. Bagay sa rice. Pwede kayo magpa-add ng sauce. Kasi yung sauce nila, sobrang panalo. Mare-recommend ko, hindi ako mapapahiya. Yan ang baga ng mama mo. Ito lang, oh. Tinitimplahan na. Magkano po yung ganyan? 100 po. 100 pesos. Baboy po ito, no? Opo. Totoo ba yan? Opo. Baga ng mama mo, nandito pa rin sa Quiapo. Dating nasa Carriedo, ngayon nasa Estero Segado. Hanggang ngayon, pinipilahan pa rin, pinagkakaguluhan pa rin. So, ang estimate nila dito, 23 pieces to 25, depende sa cut, depende sa laki. So, nasa sa inyo kung magpapalagay kayo ng sibuyas at pepino. Pero pag nagre-request daw kayo, bibigyan nila kayo. Hindi lahat nang hihingi. So, kung gusto nyo yung ganito, pwede nyo i-request sa kanila. So, yung ganitong order, 100 pesos. Yan. So, yung sa cup nila, meron 20 pesos at may 50 pesos. Nasa sa inyo kung gusto nyo marami. Good for sharing. Ito yung orderin nyo. Yan. Woo! Baga ng baboy ito, guys, ha. Let's go. Grabe sa lambot. Grabe yung lambot niya. Sa lambot pa lang. Grabe. Nandun yung tamis. Nangingibabaw yung lambot niya.
Kahit ko yung lasa nito, manamis-namis, walang lansa, napakalambot. So kung hindi nyo kaya yung 100 pesos, may 20 pesos, may 50 pesos sila. Very affordable para sa lahat. Good na good. Nung na-try ko to sa Carriedo, hindi pa ganito kadami yung binibigay nilang sibuyas at pipino. Suka lang. So ngayon, ayan, ni-level up pa nila. Pero again guys sa lahat ng umu-order, hindi binibigyan ng ganito. Nasa sa inyo kung i-request nyo. I-request nyo para bigyan kayo. Isa pang bago dito sa kanila, guys. Sisig burger, tapos chow fan na sisig. 50 pesos lang para sa sisig burger, 100 pesos naman dito sa sisig chow fan nila. Pero kung gusto niyo naman ng plain rice, 80 pesos with sisig na. Ito yung sisig burger nila, 50 pesos lang yan ang laman. Grabe talaga sa Quiapo. Lagi na lang may mga pasabog. Yan oh. Type ko yung cake ng anghang niya. Nandun yung lasa ng sisig. Okay to guys. Para sa 50 pesos lang. Kuha mo na yung lasa ng sisig, yung saktong cake pa ng anghang. Very affordable pa. Para sa lahat. Isa pa sa must try dito. Akala nyo wala na sila dito sa Carriedo. Dito sila lumipat sa Estero Segado. Tabi lang or sa labas ng Isitan. Bungad na bungad, corner na corner ng Carriedo lang. Hindi kayo maliligaw, makikita nyo agad sila kasi ang daming tao. Sisig chow fan naman nila, 100. Pero kung gusto nyo ng plain rice, 80 pesos. Ano? Try na natin. Mainit-init pa. Bagong luto pa natin na try. Yung anghang na to guys swak sa, kasi hindi ako masyadong mahilig sa maanghang eh. Saktong anghang lang. At saka plus point sa akin na nasaktuhan natin bagong luto. Kaya mainit-init mo pang makakain. Hindi lang yan guys yung chow fan nila, tignan nyo. May carrots, may corn, may gulay. Chow fan pa lang ulam na. Lahat ito baboy kuya. Wow. Ilang piraso ulit pag nakalagay dito sa isang tray? 144 pieces. Pag medium size. Yan, puno na. Dami rin pala. So, kailangan pinipipit na ganyan. Ready? Nice. Galing. So, sabi ni Kuya, ayan, pinupunasan daw ng gatas. Pampano yan, Kuya? Pampapula po. Pampapula. Wow. Ang bilis pala maluto. Parang kakalagay lang nila, luto agad. Ilang minutes yan, Kuya? Walang isang minuto? Segundo lang. Kaya pala ang bilis. Tansyado na yun, ano? Ang bango, guys. Kung naaamoy nyo lang.
Papakita ni Kuya kung paano nila binabalot. Anong flavor yan, Kuya? Opiang baboy. Ah, baboy. Ang bango. Naamoy ko na. Baboy bite size. Ilang piraso ay isang pack? 7 pieces. So, yan. Ay, yun at saka yung yung parang flakes. So, pag pumasok kayo dito, guys, yung feeling parang kala mo nasa isang malaking oven ka. Kasi ang init. So, yan yung way nila. Pugon pa rin kung paano sila nag-start until now, ganun pa rin. So, amoy pa lang niya, guys. Amoy na amoy mo na yung charcoal. Ultimo sa lasa, nandun yung charcoal taste niya. Para ako nasa oven. Parang pati ako niluluto. Sa dami nilang iba't ibang flavors, namili na lang tayo kasi hindi natin kaya matikman lahat. So, ang mga napili natin, ube cheese, mango, pandan, black mongo, chicken floss, at salted egg. 6 yung itatry natin. So, nagre-range naman yung price nila from 60 pesos to 75 pesos. So, depende sa kukunin nyo at depende sa flavor. Try na natin. Unang itatry natin, hopia mongo with salted egg. Yan. So, yan yung salted egg nila. Kaya guys, ito yung unang tinry natin kasi isa to sa mga bestseller nila. Nagustuhan ko yung lasa nito, alam nyo ba guys, kasi yung combination ng alat ng salted egg, bagay na bagay dun sa tamis at texture ng pinakamunggo na hopia. At gusto ko dito yung ginagamit nilang salted egg, yung medyo basa-basa. Kung makikita nyo dun sa process na pinakita ko sa inyo kanina. For me, walang umay factor. So ito naman, ito yung medium size nila, black mongo. May mga sesame seeds pa, makikita nyo. Red bean yung gamit nila dito. Try na natin. Ang mangingibabaw talaga dito guys, yung charcoal flavor talaga niya. Yun yung panalo for me ah. Hindi mo madedena yung lasa ng charcoal eh. Andun talaga eh. Kahit amoy eh. Tsaka maganda doon, hindi siya oily. Tapos flaky pa, enough lang yung kapal nung pinaka-balat niya. Diba? Tingin ko for me, kaya nagsa-stand out sila sa mga ibang gawang hopia dito. Dahil sa way nila ng paggawa, sa lasa, tingnan nyo naman, 98 years na. Diba? Hindi naman sila magtatagal ng ganyan at hindi tatangkilikin up to now. Diba? Kundi dahil masarap. So, mango flavor na yung kakainin natin. Ayan. So, dito daw guys, jam yung gamit nila. Try na natin. Tingnan natin kung pasado sa atin. Ooh. Hindi naman nakakagulat yung lasa niya kasi kung paano yung lasa ng mango jam, ganun yung lasa niya. Tapos, sabayan mo ng charcoal taste dito sa hopia. Para siyang peach mango pie na lasa na iba lang yung texture ng kung saan siya nakalagay. Ube cheese naman yung itry natin. So, ito, kakaiba kasi siya lang yung purple lang katawan niya. May cheese siya, ayan o. Yan. Cute yung cheese. Bukod sa strong yung amoy niya ng ube, pati yung lasa, alam mong every bite, dinadala ka sa unang panahon. Halata mong sinauna pa yung way nila. Very traditional. Pandan naman yung next flavor natin. Second to the last. Ooh, kita mo na agad. Pandan. Color green. Yan. Bango! Very light yung pagkalasa ng pandan niya. Not too strong. Nandun, may hint, pero hindi sobra.
So may tamis, konting hint lang ng pandan. Andun pa rin yung munggo flavor niya. Last but not the least, itong hopya munggo with chicken floss. So 36 pesos yung ganito, XL size nila. Oh, try na natin. Ito, alam mo ng modern style to eh. Kasi itong floss, sikat to sa Singapore. So, in-incorporate na nila dito ha. Good idea. Kasi, syempre, hindi porket naman dahil ang tagal-tagal mo na sa industry, kahit 98 years ka na, hindi ka na magle-level up pa. So, kung ako naman ang tatanungin nyo, ano yung top 3 ko dito? Number 1, pinakagusto ko, yung salted egg. Top 2 ko, of course, yung black munggo, yung red bean yung gamit. Top 3 ko, etong munggo with chicken floss. Yan yung top 3 ko. Masarap din naman yung iba, kaya lang wala eh. Ito yung top 3 ko eh. Ito yung mga pinakamasarap para sa akin. In-order natin, 120 pesos at yung flavor na pinili natin, cheese. Tikman na natin. Yun. Mukhang malutong kasi hawak ko pa lang. Medyo may nagpaano na siya eh. Malutong. Masarap. Kahit yung bumili kanina, sabi, masarap daw. Siyempre, iba yung fresh eh. Tsaka, sarap ng texture niya. At dito ka pa mabibilib kay ate. Kahit maraming beses niya nang nilutuan, yung mantika, maputi pa rin. Hindi ko alam kung may technique siyang ginagawa or talagang pinapalitan niya lang lagi yung mantika niya. So, yun yung plus point sa kanya. At nakwento rin ni ate sa akin kanina, dati daw siya nagtitinda dito ng mga papansit-pansit kanton, tapos papatimpla ng kape. So, napag-decide niya magpalit ng ganitong business, syempre kailangan daw niya makipagsapalaran eh, dahil ang dami nga rin naman talagang kakompetensya, at saka wala rin siyang kinikita doon sa ginagawa niya dati. So, 3 months niya na itong ginagawa. So far, patok naman daw sa mga tao. Especially weekends, pag maraming dumadaan na tao dito. Ngayon lang, kung mapapansin nyo guys, konti tao kasi weekday tayo nagpunta. Sinadya natin yun para hindi dagsa yung tao. Para hindi tayo makipag-bardagulan. Sarap! May tiramisu. Pwede po makita yung tiramisu. Ito po yung classic. Bisco, matcha, Oreo, Ferrero. So, lahat ng price nila, nagre-range ng 117 to 190. Yan. Ang pangalan nila dito, tiramisu. So, meron din kayo sa Sampaloc, no? Fusion Alley. Try natin. First time ko lang guys makakita ng tiramisu sa Quiapo. Buti na lang naglibot-libot tayo at konting kembot lang nakakita tayo ng kakaiba. So yan, second stop natin to. Kanina nag-potato fries tayo ng fresh. Ngayon naman tiramisu. So actually meron na silang branch doon sa Fusion Alley sa Sampaloc. Ito yung pangalawang branch nila. Dapat magka-classic akong order eh, pero masyadong overrated na ang classic. For me at syempre dahil favorite ko ng Bisco na lang tayo. Para syempre ma-enjoy naman natin yung kain natin, hindi lang basta titikim. Ang kinagandahan pa nito guys, kasi normally nasa 200 plus yung presyo ng mga tiramisu. Sila 170 pesos hanggang 190 pesos. Itong Bisco, 190 pesos lang. Mana natin. Ooh. Mamaya na natin sama yung pinaka biscuits. Let's go. Nandun yung pagiging creamy niya. Matamis siya, pero okay naman kasi matamis talaga. So for me, meron siyang konting alat na matitikman. Sama natin yung Bisco. Sakto, hindi na siya ganun kalutong. Pahihiwa na natin.
Lasang-lasa mo talaga yung bisco. First time lang sa Quiapo, may tiramisu. Ngayon lang ako nakakita. Ito na yung mga take-out natin. At meron tayong nakitang bago. Pusit with Java rice. 99 pesos lang. Meron din silang liempo with Java rice, 80 pesos. May bago rin tayong namatahan dito, guys. Grilled pusit. Actually, may liempo din sila. With Java rice, 99 pesos lang. Tikman natin with Java rice. Let's go. In fairness, yung pusit nila, hindi chewy, malambot. Tapos, malaking bagay na ang dami nilang nilalagay na sibuyas at kamatis. Added flavor. Sulit nito. Ayan o, ang dami. Manipis lang din kasi yung squid. Tapos, ayan o, daming kamatis, sibuyas. Saka malambot, hindi chewy. Diba pag iba, diba pag tumikim kayo ng pusit ng iba, chewy na. So, sa kanila, kahit mura lang, hindi chewy, malambot lang yung pinakapusit. Tapos juicy pa. Nakakadagdag ng lasa yung pinapahid nila na parang, hindi ko alam, parang toyo na may konting manamis-namis ng konti. Sulit para sa 99 pesos lang. Lalo na yung liempo, 80 pesos lang. Java rice pa. So, ito yung kung tawagin nila, lunch set. So, merong kasamang kamaron rebosado, lumpiang Shanghai, lechon kawali, fish fillet, and fried chicken. Tapos may fried rice. So, ito yung mga set menu nila. Meron kayong mga ibang pwedeng pagpilian pa. Sa ganito, ang presyo, 255 pesos. Saktong amount lang yung dami. Tapos, ito naman, yung pinaka-best seller nila, beef wonton, 235 pesos. Yeah. So, minsan ang ginagawa nila, ang combination nito, siopaw ang kasama. Alam nyo ba guys, 1966 pa sila. Almost 60 years na sila. Next year, 60 years na sila. Imagine niyo yun. Ang tagal na nila dito sa Quiapo. May kasama pang wonton. Yeah. Yung mga gulay, yan o, lambot nung karne nila o. Tikman na natin yan. Kasabay nung pinaka-sabaw. Hindi lang basta malambot. Napakalambot. May taba pa. Very classic yung lasa niya. Malinis. Meaning, parang hindi siya oily. Mga ganun ba? Tapos itong wonton naman, biyakin natin kasi sabi nila, ang laman nito, yan, may pork tsaka shrimp. So yan yung wonton nila. Yung pinaka-wonton, added flavor din overall dito. Kasi yung beef, yung timpla niya, parang may manamis-namis ng konti. Actually guys, nung tinanong ko sila kung, syempre yung parang mga dish nila, parang ang datingan, Chinese restaurant Chinese food. Pero hindi daw sila Chinese food, hindi sila Chinese restaurant. Filipino lang siguro. Ewan ko siguro na haluan na ng mga, syempre, di ba, pag sinabi mong wonton, Chinese yan di ba? Pero hindi daw sila Chinese. Move on naman tayo dito ngayon sa pang in-order natin. So yan, para siyang set meal siya. Kamaron rebosado. Malutong-lutong pa. Dito ako nagulat guys. Kanina lang pagpasok natin halos walang tao kasi alas 3 ng hapon eh. Tingnan niya naman full house na ngayon. Isang iglap, dami agad tao. Tikman naman natin yung lumpiang Shanghai. At mapapansin nyo pa guys, karamihan ng mga taong kumakain dito. Mga senior, family. Kasi legendary na to eh. Kaya talagang yung mga madalas pumupunta, bumibisita dito or nagsisimba. Ito yung puntahan. Very decent naman yung lasa niya. Typical na lumpiang Shanghai, typical na kamaron, pwede na. Nothing special. Pero, kumbaga, ayoko naman sabihin na sobrang sarap niya, diba? Kasi normal lang naman na kamaron, normal na lumpiang Shanghai. Ito, lechon kawali. Feel
Feel ko guys kaya binabalik-balikan ng mga tao to. Kasi yung sentimental value, tsaka yung vibe ba, para kang dinadala sa sinaunang panahon, mga 1980s. Tapos, yung mga pagkain sinaserve nila dito, yung lasa, hindi nagbago. Kung ano yung sinaserve nila noon, hanggang ngayon, ganun pa rin yung lasa. So, ito naman, sweet and sour fish fillet. Sausaw na rin natin. Let's go. So, ngayon, last, ito, fried chicken. So, last, ito, titikman natin, fried chicken. Siyempre, balat. Okay. Itong meal na to, parang kang kumain sa, yung fast food na basta parang kang kumain sa fast food na naka-set meal. Pati yung lasa, ganun-ganun din. So, yun lang guys, enjoy na namin to. Tempura kudasai? Yoroshiku onegaishimasu. Ah, yorosei! Yorosei! Tempura kudasai? Ganito sa Japan eh. Yoroshimasu. Bitching ko po, ma'am. Sir, 30. Opo. Sige po, doon lang po ako sa may Carriedo. Sa may isitan. Last food trip natin bago umuwi, may nakasalubong pa tayo ditong marunong magluto ng legit tempura. Yung recipe na galing pang Japan. Kaya ako naman nasabi na legit tempura kasi yung nagluluto nito tsaka yung may-ari galing Japan. 17 years siya doon. Kaya natutunan niya yung pagluto talaga ng tempura. Yung way ng pagluto ng tempura sa Japan. So try natin. 25 pesos, isang ganito. Pero depende sa laki nung hipon. Let's go. Oo nga, para kang kumain sa Japanese restaurant talaga. Ganon yung lasa niya pero sa kalye. Yes, no joke. Kahit yung sauce na tawag na dyan magic sauce, kasi meron siyang hinahalo dyan. May lasa nga. Kasi pagka-ordinary mayonnaise daw, yung iba parang ina-unlimited sauce na eh. Siyempre mahal mayonnaise, di ba? So itong pinili natin na size, 25 pesos each ha. So meron siyang 15 pesos, meron 30 pesos, may 35. Hindi same-same ng laki. Tatlo yung in-order natin. Good way to end the food trip dito sa Quiapo. Na mga kakaiba, hindi naman sobrang kakaiba, mga bago. May isa tayong hindi bagong na-try, yung sa restaurant, yung amis. Pero the rest ng mga street food, puro bago na nakita natin dito sa Quiapo. So yun lang guys, dito ko na tatapusin yung video. Enjoyin ko na to. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo. And don't forget to comment din sa mga